Kung napakinggan nyo na yung ringtone na to, panigurado, natakot din kayo dito. Ito yung panahon na maraming magagandang Japanese horror movies eh. やっぱりゼロンで通じてきちゃうんだって携帯を通じてきちゃうんだって携帯を通じてきちゃうんだって Tungkol ito sa isang babaeng matatakot matapos na isa-isang mabawian ng buhay yung mga kaibigan niya. Ang nakakatakot pa dito bago sila mawala, meron silang na-receive na voice message kung saan malalaman nga nila kung anong araw at oras matatapos yung buhay nila. Bukod pa dito, maririnig din nila yung sarili nila habang binabawian nga ng buhay. Kaya naman, dito nga makikipagtulungan yung isang babae sa isang detective para alamin kung saan nga ba galing itong misteryong tawag na ito para mapigilan na makapangbiktima pa ito. Title ng movie, One Missed Call. Available to online sa mga gustong makapanood, so ayan. Trilogy to by the way, pero yung one na lang muna yung i-review ko kasi natatakot ako eh. Sobrang bata ako pa nung unang beses ko itong mapanood and oo, natakot ako dito na sobra. Akala ko nga ngayon since matanda na ako, hindi na siya magiging effective, pero kinilabutan pa rin talaga ako. Natakot ako nung may babaeng gumagapa nga doon sa kisame, nung may gumagapa nga rin doon sa may likod, nung may taong lumalabas doon sa cabinet, tapos syempre, tuwing tumutugtog yung iconic ringtone nga dito. Alala ko pa nga nung bata ako, ginagaya ko yung paglabas ng pulang candy sa bunganga nila eh. Siguro yung mga mas batang audiences ngayon or yung mga iba hindi na nga matatakot dito or hindi to magugustuhan, and gets ko din naman. Slow burn horror movie kasi to and for me, mas nagustuhan ko to kasi nga hindi sila masyadong nagre-rely sa mga sunod-sunod na jump scares para matakot yung mga audience nila. Kumbaga even without sounds, kapag nakita mo sumusulpot na nga yung babae doon sa likod, kikilabutan ka na agad eh. Yun yung mas nakakatakot dito eh kasi nga bibihira lang sila manggulat and sa sobrang hindi mo nga ine-expect, doon siya mas nakakagulat. Gustuhan ko rin pala yung pagiging unique nga ng concept ng sumpa dito, nasasabihan ka nga kung anong oras at araw ka matitegi and maririnig mo pa pero hindi mo nga mapipigilan. Ang nakakatakot pa sa multo dito, hindi siya takot maipalabas sa TV eh. Kasi kahit naka-live tapos binivideohan yung isang babae, wala, tinegi pa rin niya and ayun yung mas nakakatakot dito. I'll be honest, medyo naguluhan ako sa origins nga nung sumpa and kung paano nga ito nabuo kasi medyo makalat lang kung paano siya kinonekta doon sa main storyline eh. Pero to be fair, creepy pa din naman lalo na nga nung na-reveal nga yung twist na hindi pala yung nanay yung kalaban kundi yung isa pa palang batang babae. Creepy kaya nung nahuli siya nung nanay niya na may ginagawa nga siya doon sa kapatid niya. Tapos ayun, hinayaan lang siya na hindi makahinga kasi salbahe siya eh. So ayun, ang creepy ng sina yun. Personally, makalat lang talaga yung ibang mga parte nga ng kwento, lalo na kung paano nga nila kinokonekta or pinapasok yung pinanggalingan nga ng sumpa. Hindi siya maayos na build up, for execution na maganda sana yung concept, and medyo lackluster lang talaga yung dulo. Like oo, sinapian yung bidang babae nung masamang bata nga, tapos ngayon yung lalaking detective na nga yung gagawan nga niya ng kasamaan na parang kapatid nga niya, na siguro it could work kung mas nasulat lang ng maayos yung movie. Di lang talaga siya maayos na nakonekta unless ipipilit mo talagang pagdikit-dikitin. Again, ang title na to ay One Missed Call and ang torta rating ko for this film ay 5.5 or 6 out of 10.